Ito lamang na paalala rin ng mga traffic enforcer, huwag pag inaantok, mabi na lamang at baka sa susunod na mapapikit, hindi na muling dumilip pa. Kaya? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, magandang balita naman po sa mga miyembro ng SSS at GSIS. Lalo na ngayong magpapasukan na naman, maaari na po kasi kayo mag-avail ng Educational Assistance Loan mula sa dalawang ahensya. 7,500 hanggang 15,000 pesos kada semestre na educational o semestre na educational loan ang maaaring kunin ng isang SSS member. Kailangan lamang ay isa kayong aktibong miyembro na sumasahod ng 10,000 pesos pababa. Isang estudyanteng nagkokolehiyo din lang kada SSS member ang pwedeng isali. Kailangan lamang mag-fill up ng form at dalhin ito sa eskwelahan para sa kaukulang tuition assessment. Matapos ito ay pwede nang ibalik ito sa SSS para ma-issue ang cheque sa borrower. Para naman sa mga empleyado ng gobyerno, nasa website na daw ng GSIS ang Educational Loan Form. Kailangan lang itong i-download, fill-upan at isubmit ng GSIS member. Pero hindi gaya ng SSS, isang bagsak na 4,000 piso lang ang pwedeng utangin ng isang GSIS member at hindi na ito pwedeng i-renew. Laking tulong din yan. Malapit na magpasukan. Pagbili ng mga gamit. Requirements. Parang ano na, 1 month. Public school, mga first week of June yan eh. Yeah, department store nga, may school supplies na nabibibente. Meron na ngayon, di ba? Samantala, ito po sa mga madalas bumiyahe dyan, hindi raw mangyayari sa Ninoy Aquino International Airport ang blackout na nangyari sa Iloilo International Airport na naging sanhi ng pag-stranded ng daan-daang pasahero roon. Yan po ang ginawang pagtitiyak ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA. Mayroon daw kasing 2 linya na nagsusupay ng kuryente sa paliparan. Bukod pa po yan sa generation sets nito. Sakali namang mangyari ito, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na handa ang mga piloto sakaling magkaroon ng ganitong aberya. Ang paliwanag ng CAAP sa bawat flight plan ng piloto ay laging nakalagay ang alternate airport kung saan sila maaaring lumapag kung magkaproblema sa mga paliparan. Gayunpaman, importante pa rin daw na mas mapaganda ang mga infrastruktura at power supply sa mga paliparan sa bansa dahil na rin sa inaasahang pagdating ng mga turista sa pinaigting na kampanya sa turismo. O, di ba yung sabi, yung mga airport, yung mga aeroplano may capability to fly sa gabi. Ang problema yung airport. Walang capability for you to land. Blackout. Wala na mga ilaw. So, infrastructure talaga. Oo, kailangan. Kaya nagsisiksikan sila during daytime. Habang may araw, pag lubog ng araw, wala na. So, nagmamadali sila. Ang problema naman din talaga, tingnan mo naman ilang terminal ang sineservisyohan din ng mga NAIA 1, NAIA 2, NAIA 3. Isang runway lang tayo. Plano, nandun. Kaya nga, di pag-aralan yung traffic, kaya may delayed flights, marami talaga. Tsaka mas malaki pala yung Clark kesa sa parang thrice yata. 3 times. Maliit lang yung terminal nila. Kasabay ng mainit na temperatura ngayong tag-araw ay pag-init din ng ulo ng marami sa ating mga kababayan. Lalo na ng mga babad at madalas nasa ilalim ng tirik na araw. Ayon sa mga eksperto, may epekto raw talaga ang mainit na panahon sa mood at perception ng mga tao. Dahil sa hindi komportable, mas lumiliit daw ang ating mental resources. Mas madali daw tayo makaramdam ng frustration. Umiikli rin daw ang ating atensyon, pati ng ating pasensya. Kaya karamihan nagmamadali, tulad na lang ng mga motorista sa kalsada. Bukod pa sa nagiging irritable, nagiging makakalimutin din daw o di kaya naman ay nagkukulang sa focus ang ilan. Kaya payo nila, pagsikapang gumawa ng paraan para maalis ang init ng ulo, tulad na lang ng pag-inom ng tubig upang mag-relax ang ating katawan. Ganun pala yun? Ako may baon na ako tubig. Mas mabilis uminit talaga ang ulo kung mainit talaga ang panahon. Literal. Lalo nga kung ikaw ay talagang ang trabaho mo ay sa labas. Yung wala, di ba, construction worker, traffic, Nagbibenta ka sa labas. Nagbibenta yung mga ganyan. So, huwag ka lang tatawad o fishball. Sabi mo, wala na. Kasi malamang mainit ang ulo na fishball vendor. Nakatatanungin ka lang, ano ba? Mas sobrang init ng ulo. Medyo huminga muna tayo ng, di ba? Alam mo, ako naniniwala ako dun sa magbibilang ka muna ng talaga? Ng malalim. Subukan ko nga yan. Nakakatulong siya talaga. Ang puso nyo. Sige, subukan ko yan. May makulit. Hinga muna. Hinga muna. Pag huminga si Pia, ibig sabihin, inis na siya sa atin. Baka umabot ako ng 20. Pakita mo,
Pag gumanong ka na, Yun na yun. aalis na yung kausap mo. Oo, kaya ano tayo ha, konting pasensya pa. Samantala pang international na talaga ang tourism slogan ng Department of Tourism na it's more fun in the Philippines. Matapos kasing umera sa international news cable channel na CNN, ang advertisement ng DOT, maging sa Europa ay nakarating na rin ang magagandang imahe ng ating bansa. Sa Central London, makikita sa lansangan ang mga tanawin at features ng ating bansa. Dahil mismong sa mga sasakyan, ipinaskil ang mga larawan na nagpapakitang it's more fun in the Philippines. Bilang bahagi ng fun ride na proyekto ng DOT sa London, may 25 bus at 50 taxi na nagdadala ng ating advertisement. Isang motorcade din ang ginanap na tsak daw na lalong magpapaarangkada sa kampanya para sa turismo ng Pilipinas. Ang cute! Salamat! Ang cute! Saya Let's go to London. Tara! Nela. Just to say, it's more fun in the Philippines, ha? Ang cute! Samantala, ito naman po, perfect na almusal ng mga Pinoy ang daing at tinapa na pangkabuhay naman ng marami sa Bangkusay Tondo. Pero sa pag-ikot ng Manila Sanitation Department, lumabas na may mga pagkukulang ang mga pagawaan ng mga dried fish. Nasa daan lang kasi ang mga naglilinis ng isda at sa sahig lang inilalagay ang mga isdang nahugasan na katabi po ng basura at batsang ginagamit sa paglalaba. Luma at nangangalawang na rin ang mga kagamitan at walang maayos na water supply. Ang mga trabahador walang damit pang itaas at naninigarilyo pa kaya't napupuno na upos ang lugar. Dahil dito ay pinag-utos ng agarang pagsasaayos ng mga pagawaan at tinulong ang mga nagnenegosyo ng daing at tinapa upang turuan ng mga panuntunan sa sanitasyon. No. Yay! Balita naman mula sa ibang bansa para sa mga fans ng cartoon character na si Hello Kitty, tiyak nagugustuhin ninyo sumakay sa eroplanong ito. Siguradong hindi ka maliligaw sa iyong flight dahil sa gate pa lang ng terminal at pati sa mga board pass, sasalubungin ka na ng kasangkatutak na Hello Kitty at mga gamit na pink. Labas pa lang ng eroplano, alam mong ito na ang sasakyan mo dahil naroon din ang mukha ng cute na pinakatanyag na pusa sa buong mundo. At pagpasok sa loob, kahit saan ka tumingin ay siya rin ang makikita mo. Mula sa mga headrest at unan hanggang sa pagkain, Hello Kitty pa rin. Proyekto ito ng isang airline at ng Sanrio dahil dito ay lalo raw lumakas ang turismo sa pagitan ng Taiwan at Japan kung saan nagmula si Hello Kitty. Cute! I'm sure yung mga pasaherong bata. Aliw na aliw, no? Aliw! Doon magyayayang sumakay sa eroplano Oo, yun. hindi Mas nila alam mahal kung kaya saan ang ticket pupunta. dahil may tema siya, Oo nga, diba? no? Mga ganyan Baka naman konti lang. Pag ano mo na para Konti sa lang iyo. kaibahan. Konti lang, oo. Alright, samantala sa isang zoo naman sa South Africa, sikat kayo ng isang baby hippopotamus. Pinangalanan kasi siyang Prince Harry bilang pagkilala sa kakaibang malasakit daw ng prinsipe sa Africa. Sa sobrang kasikatan ng baby hippo, parang prinsipe na rin daw ang buhay niya ngayon. Bihira na raw makakita ng ganitong hayop ngayon, kaya naniniwala silang makakatulong ang hippo na lumakas ang turismo sa kanilang bansa. Nasa 3,000 na lang ang bilang ng mga ito sa wild. Ang cute. Hippopotamus. At syempre, meron silang bottled milk. Ayan. Parang baby lang talaga. Cute. Cute habang maliit, no? Oo, habang maliit. Pagka malaki, ayaw mo na siya. Oo. Yeah, Medyo habang matatakot ka na. Parang pala siya maliit. Pag maliit pa parang baboy lang. Oo nga eh. Ang tawag doon sa guinea pig. Oo, Yes. pwede. Eto na po mga kapuso, maagang showbiz balita ni Lou Andy. Hi, Lou! Hi, Pia. Good morning po mga kapuso. Narito naman ang aking chika ngayong beautiful Thursday morning. Kakaibang Isabel Dazarawa makikita ngayon sa cover ng Rogue Magazine for the month of May. Very sexy at in character daw kasi ang Kapuso host bilang isang killer beauty queen na naka-white long gown complete with blood stains at may hawak pang dugo ang butcher knife. Ang kapwa Kapuso model at actress si Salan Yusaf tumulong din sa paghahanda sa overall look ni Isabel. Kaya naman sa Twitter world, marami ang nagpahayag ng kanilang paghanga kay Isabel. Sa mga sabik naman dyan sa mga balita pinag-uusapan sa na't ihilit na namin ni Maring Suzy ang ating Web Hit It! Web Hit It number 1 mula sa GMA News, Spotted. Visaya